Yo, alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Ito na yung lumabas na ngayon na part 2 series ng kanyang pagpasabog ng mga revelasyon about sa nangyayari ngayon sa loob ng Malacanang, mga ka-plastic. So, nangyayari, inilahad na ng unang video ni Zaldico kung sino ang involved sa korupsyon at sino ang mastermind dito, mga ka-plastic. So, marami nagsasabi dito, mga ka-plastic, na AI lang daw po ang video na yon. So, mapapaliwanag ba ng isang AI ang maayos na pagsasalita? At dikit sa lahat, wala pong AI na tools na pwedeng makapagsabi na yung duration ng video is inabot ng 5 minutes. At higit sa lahat, wala pong AI na consistent na nagbabasa ng papel habang nagsasalita. So, panoorin po natin yung part 2 na lumalabas ngayon na nagsisirculate sa social media na ipinost mismo ni House Representative Zaldico, mga ka-plastic. Ito po yung part 2. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. And part 2. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Diba? Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Patay. Lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang dami mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Tingnan nyo, mga ka-plastic, kung gaano karaming maleta yan. Kung susumahin bawat maleta, magkano ang kakasya dyan? Malamang sa malamang, ang kayang kasya dyan is worth 1 billion, mga ka-plastic. Kasi ang 1 milyong piso, alam mo ba, mga ka-plastic? Ganito lang po kakapal yan. Ganito lang po. Yan. Halos quarter ng 100 dangkal kapal ng 1 milyong piso. So kung titignan nyo yung maleta, kayang magkasya yan ng up to 10 million to 50 million. Correction na, kanina kasi billion ang sinabi ko eh.
may possibility na kayang magkasya ng 10 to 50 million mga kaplastik bawat maleta. Kaya nga nasabi nila na 100 million ang kanilang nakamal o 100 billion. Nakakakilabot, no? Nakikita nyo yung nasa video na yan? Ba, sa palagay mo ba, sasabihin ba ni Zaldico yan na imbento, mga kaplastik? Kung walang paratang at may mga ebidensya, mga kaplastik? Kung sa una nga lang na video, di ba, nakita nyo yung isang damakmak na pera na nakalagay sa lamesa na pinaghati-hatian ng mga kongresista at mga senador, mga kaplastik. Yan pa kaya na sinolo lang ni Bongbong Marcos yung gabulto na maleta na yan. Paano nila mas papaliwanag yung ganitong ebidensya, mga kaplastik? Sasabihin pa rin ba nila na AI pa rin yan, mga kaplastik? Sabi nga ni Ren Abukot wish ko kay Lord na ingatan ka para lumabas ang katotohanan. Huwag niyong pansinin na sinasabi ng mga tao na bayaran talaga. Pilit ka nila sisirain. Sa taong bayan, kayo na po ang bayani. Actually, hindi po pagbabayani ang magsabi ng totoo, mga kaplastik. Diba? Ba't ayaw ng under oath body? Tapos talagang ilalabas few days bago yung INC rally. Mukhang nag-a-attempt lang ng mahikayat pa ang iba. Pinapasakay sa maramdaming revelasyon kuno. Pagsisiwalat ng ganitong statement na hindi ka man under oath, lumalabas lang na kwentong barbero. A fake to accept this statement as the truth. Kailangan mong mag-swear under oath. Diba? So tuloy natin yung video. Marami nagsasabing hindi totoo. Marami nagsasabi na kung kailan natapos ang rally, ganito ganyan, naglabas ka para mas simpatsya ng mga tao. Gaano karami yan, mga kaplastik? Parang humigit kumulang 60 piraso o 40 pirasong maleta. Sa dami niya, no? Nakakakilabot. Lahat ng yan para kay Bongbong Marcos, mga kaplastik. Counting natin yan. Dami. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Tama. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. May part 3 pa, mga kaplastik, ha? Grabe. Pabitin naman tong si Zaldico. Ginawa pang vlog, mga kaplastik. Ngayon, malinaw na sinasabi ni Zaldico di umano na 25 billion ang parte ng ating Pangulo, mga kaplastik. So, let's say the word, mahiya naman kayo. Siguro, may apply mo sana sa sarili mo yan,
if ever na totoo yan, PBBM, mga kaplastik. Una sa lahat, ipapaliwanag ko sa mga nanonood sa akin, hindi po ako DDS. Hindi po ako DDS supporters o anuman na sinasabi ninyo. Bagkus ay kinokomentary ko lang ang mga nangyayari dito sa social media. Na hindi ba tayo nakakahalata na kung bakit humahaba ang serye ng flood control controversy? At hindi nyo napapansin mga kaplastik, wala na pong nagtitiwala mga foreign investors dito sa Pilipinas. Hindi nyo naisip yon? Dahil nalalaman nila na ang ating Pangulo ay talagang likas. Na alam nyo na. Yan, yung mga nakikita nyo ngayon. Let's say sinasabi niya na sabi-sabi lang yan, kwento lang yan. Siyempre, bida siya dyan. 'Di ba? Pero hindi mo pwedeng sabihin kwento lang kasi nakasalalay dito yung buwis ng ating pinaghirapan, mga kaplastik. Nakasalalay dito yung mga binayad nating buwis na hindi naman dapat nating binabayaran, mga kaplastik. And that's the reason why kung bakit napaka-expensive ng mga pamasahe sa LRT at sa MRT, mga kaplastik. Di nyo naiisip yun? At maging sa mga proyekto na nangyayari sa Pilipinas na magpahanggang ngayon, simula nung nawala ang ating Pangulong Duterte, ay hindi na po napagpatuloy yung Build program, mga kaplastik. Maging sa lahat ng mga ginawa ni Duterte in the past 6 years from 2016 to 2020 o 2022, mga kaplastik, parang hindi po niya tinuloy yun. Bagkus ibiniba ni Bongbong Marcos ang kanyang mga plataforma at mga kanyang mga plano sa kanyang pagiging Pangulo, di siya sumang-ayon, mga kaplastik, sa mga dapat ipagpatuloy niya sa mga naunang administrasyon. Kung napapansin ninyo, mga kaplastik, bumabalik na tayo sa dati na kung saan ay tumataas ang crime rate dito sa Pilipinas. Kung dati, nung admin pa lang si Duterte, wala kang makikitang tumataas ang crime rate dahil natatakot sila kay Duterte, mga kaplastik. Tapos kayo, maraming 36 million people na nabudol sa pangako ni BBM. At the same time, buti na lang hindi po ako botante dahil at least hindi ko pinanghihinayangan na siya yung binoto ko, mga kaplastik. And that's the reason why bakit kumalas na si Sara Duterte sa kanya, dahil nakikita niya na hindi niya kaya yung mga nakikita niyang kabulastugan sa Malacanang, mga kaplastik. Kailan po ba kayo mamumulat? Hanggang kailan po kayo marirealize na ganun ang ginagawa niya, mga kaplastik? So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up, mga kaplastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.